So ayun, okay, KGX, kumusta kayong lahat? At nabasa niyo yung yung news ni Hamster Combat, no? So balikan lang natin, no? Pinapahold ni Hamster Combat yung mga airdrop tokens nila, no? Na kung saan, sabi nga nila, bibigyan nila ng reward, no? Yung or may surprise sila doon sa mga mag-hold nito, mga lodi, no? Ang ko naman dito, ang tingin ko naman dito, honest opinion. Nakita ko, binasa ko kahapon yung mga comments. Ang dami talagang makikita nyo ang daming kung ano-ano yung mga pinagsasabi doon sa comment ni Hamster Combat. Tapos tinignan ko naman yung mga YT account ni Hamster Combat, YT, Twitter. Kung mapapansin mo, mas umaangat pa yung subscribers ha. So lumilipad sa Twitter, nasa na sila 14 million, and sa YouTube nasa 38, parang ganyan, di ba? So kung mapapansin nyo, parang yung boycott na tinatawag, wala eh. 'Di ba? Hindi siya natuloy, mga lodi. Na kung saan, sabi nga natin, kumikita pa talaga si Hamster, no? Syempre pinapanood yung video niya eh. Dalawang klase naman kasi yan eh. Basher ka man, no? Masama o maganda ang sabihin mo kay Hamster Combat, kikita sila. Okay? Hanggat pinapanood nyo sila, mga lodi, okay? And then kung bakit niya pinapahold yung token niya, mga idol, siyempre pababa yung presyo ng Hamster Combat from 0.78 or 0.71, kasi nakita ko 0.78 eh, no? Yung sa BitGet nakita ko 0.78. Tapos kung mapapansin nyo, pinapahold niya bakit? Kasi pababa yung token. Ngayon 0.24, no? Nung pumalo si BTC ng mataas, yung biglang from 62 to 64, nag 0.50 siya, ay nag tama ba? 0.050 ba? 0.050? 0.050, sorry. Tapos, basta yun? 28.28 pesos. 0.28 centavos. Ngayon, biglang nag-drop si BTC. Nag-drop din siya. No, nasa 0.24 na kagabi. No, and then ngayon, parang biglang bumawi ng konti. 0.25. No? Kasi hanggat nagbebenta, lahat ng may hawak na Hamster Combat token, no? At walang investor na bumibili, yung talagang kumukuha, no, bumibili, no, ng malaki, hindi tataas ang presyo ng token. Okay, hindi tataas yan. Parang nakikita ko na yung Axie Infinity dyan, no? Yung kumbaga ang ginawa nila sa SLPs, binenta, no? Tapos pababa yung presyo, di ba? Kaya lang ang nagpapahold naman yan yung mga influencers before, no? Sinasabi nila na lilipad dyan ang piso, ganto ganyan. Kaya sabi ko nga sa inyo ang sinishare natin yung experience. Yun nangyari sa atin bago tayo natuto. Kaya nga parang yung channel nga natin, parang matuto na kayo dun sa experience ko or sa experience ng iba, kaysa kayo pa yung makasubok sa sarili nyo, di ba? Sabi ko nga sa inyo, yung bull market dati, swerte lang talaga sa Axie Infinity dahil bago umangat nakapasok eh. 'Di ba? Yung iba talagang bull market pumasok. Tapos bigyan laglag, 'di ba? So ayan yung Hamster. For me, sa taas, pababa yung market cap ni Hamster Combat. Kapag pababa yan, pababa din yung presyo niyan, mga lodi, no? Pag ang Bitcoin bumagsak mamaya dahil dun sa news, dun sa inflation, no? I think may CPI mamaya. Ang masakit dyan, pag nag-recover si BTC, baka sumunod si Hamster Combat na maliit lang. Parang SLP. Pag bumagsak si BTC, laglag si SLP ng matindi nun. Pero pag nag-recover si BTC, makikita mo si SLP hindi nagre-recover ng maganda. Sumasabay pero hindi malaki yung recover, no? So yun, kaya tayo pinapahold ni Hamster Combat. Kasi para at least kahit papaano, syempre tumaas yung presyo, matigil yung paghinto. And then nangako siya na may surprise siya. Ako naniniwala naman ako dun sa surprise niya. Sa airdrop nga, nagpa-airdrop di ba? Sa surprise naman niya, naniniwala ako doon. Kasi kung kayo din, tulad ng sinabi ko, kung low expectation naman kayo, mga lodi, bakit hindi niyo subukan, di ba? Kung low expectation pero mamaya high expectation na naman dahil nangako si Hamster na may surprise sila, aasa na naman na sobrang laki, no? So laging low expectation lang, kasi ganoon ang airdrop, mga lodi, no? Kumbaga walang kasiguraduhan yan kung papasok sa'yo, kung malaki yung ibibigay, di ba? Walang kasiguraduhan yan, mga idol. So yun lang sa ngayon, KGX. At sa mga ang dami ko pa nakikita naglalaro Hamster, pati yung mga
mga ibang tropa nakita ko naglalaro pa din. Tapos yung iba, yung mga influencers, nakikita mo pa rin naman sila masaya sa ginagawa nila. Kasi nga, may referral code, di ba? So, yun lang naman mga lods. Doon naman sa sa trade natin, di pa ako nag-open ng position. Tapos na ako mag-open ng position sa ETH. Di ba nakita nyo naman, pinost ko naman sa Facebook page natin. So, nakatipi na ako doon. So, hintay lang ako mamaya kasi CPI mamaya, ang alam ko ngayon ng CPI eh. No? Kapag may CPI talaga, hindi nagko-close trade ako tapos nagtitrade ako mismong CPI mga lodi. No, kinakabahan ako diyan kasi baka mamaya naka-long position ako ngayon. Putang ina mamaya bumagsak yung token, doon ako doon ako masunog mga lodi, no. Sayang yung 30% natin na tawag dito na risk management or yung SL natin mga idol. Okay, yun lang sa ngayon KGX. Magandang araw sa inyong lahat at mamayang gabi subukan natin mag-charting habang may CPI report. Okay, saludo.